Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan may bagong kalaban ang nagpakita na nagngangalang Yatsumura, at siya ay dating miyembro ng Order. Ang estudyante naman na si Amane ay kausap si Kishima, at nais nitong sumali sa grupo ng X, ngunit may kondisyon na kailangan niya munang sirain ang database ng JCC. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 80 at 81. Nagsimula ang chapter kung saan sinabi ni Kishima kay Amane na kung alam mo kung ano ang impormasyon sa JCC database, ay magiging malaking tulong ito. Sinambit ni Amane na ang database ng JCC ay parang isang urban legend lang dito, habang sinaad ni Kishima na sabi nga nila kung saan may usok, doon may apoy, tama. Inilipat naman ang scene kina Shin kung saan kasama niya pa rin si Seba at sila ay nasa loob ng laboratorio. Sinabi ni Shin na hindi ba't dapat nasa klase ka. Sinambit ni Seba na ang mga research institute students ay walang masyadong mga klase. Parang isang grad school program. Kami ay nasa itaas ng mga undergrad students kagaya mo, habang sinaad ni Shin na kung ganoon ay ikaw ang aking senpai. May hinawakan si Shin na napansin ni Seba at sinabihan niya siya na huwag mo masyadong paglaruan yan at baka sumabog. Sinambit ni Shin na bakit hindi mo sinabi ng mas maaga. Huwag kang gumawa ng mga bagay na delikado. Sinaad ni Seba sa kanyang isipan na hanggang gaano kaya siya katagal dito. Ang lalaki namang naghahanap sa kanya kanina ay biglang dumating sa laboratorio at sinabi na nahanap din kita sa wakas, Mitsuki. Tinunaw mo ang aking sandata, hindi ba? Sinaad ni Seba na hindi ito maiiwasan, senpai, habang sinambit ng lalaki na anong ibig mong sabihin. Sinambit ni Seba na para makagawa ng isang alloy na kasing puro ng ganyan, kailangan ko ng mga kasing pino at sopistikado ng sa iyo. Hindi ko kayang gawin ang ginagawa mo. Natuwa ang lalaki sa sinabi ni Seba at sinaad nito na ganun ba. Mukhang wala na tayong magagawa. Sa susunod, kausapin mo na lang ako tungkol dito, okay? Maiintindihan ko. Sinambit ni Seba na talaga ba? Sobrang honor ako. Parang kailangan ko ng kape. Ang lalaki naman na nakasalamin ay narinig ang kanilang pinag-uusapan at sinabi nito na si Seba ay palaging binobola ang lalaking iyon sa parehong paraan. Sinabi ng lalaki na nasa kanyang tabi na alam ko at naiintindihan ko yan. Kung papuriin din ako ni Seba, malamang nahahayaan ko na lang din ang mga bagay-bagay. Tinanong ni Shin ang dalawa na anong pinag-uusapan nyo, habang sinambit nila na hindi mo ba alam. Bilang isang undergrad, si Seba ang may pinakamagandang proyekto sa pagtatapos ng kanyang klase. Dagdag pa dito, siya ang kauna-unahang weapons production student sa loob ng 15 years, para manalo sa pinakahihintay na premyo ng Yoshimura. Siya ay isang henyo. Hindi makapaniwala si Shin na isang genius si Seba, habang sinabi ng isang lalaki na bawat taon, ilang mga nagtapos lamang ang binibigyan ng premyo ng Yoshimura mula sa iba't ibang departamento. Kadalasan, ito ay nanggagaling mula sa departamento ng mga assassins. Sinambit ng nakasalamin na pero ang invisibility suit niya ay sobrang lakas ng epekto, habang sinaad ng kanyang kasama na ang mga teachers ng mga weapon ay labis na natuwa dito. Napaisip naman si Shin at sinabi sa kanyang sarili na siya ba talaga ang gumawa noon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap sa laboratorio, si Seba ay nagtungo sa labas ng gusali upang magtapon ng mga basura. Tinanong ni Seba kay Shin na hanggang kailan mo balak sundan ako, habang sinaad ni Shin na ano. Sinabi ni Seba na hindi ba't dapat mong hinahanap ang database, habang sinambit ni Shin na alam ko. Tumigil ka na, pwede ba? Wala kasi akong makuhang clue, pero ang totoo ay nasisiyahan si Shin na galugarin ang paaralan. Sinaad ni Seba na ang kakayahang makahanap ng mga bagay ay isang tunay na salamin ng talino, habang sinambit ni Shin na manahimik ka. Sinabi pa ni Seba na para sa simula, kung ang database na ito ay talagang umiiral, ano ang inaasahan mong itsura nito? Sinambit ni Shin na alam mo, parang isang uri ng talaarawan o notebook na nasa loob ng isang ligtas na vault o parang nasa isang lihim na aklatan o kung ano paman. Sinaad ni Seba na isang notebook bawat estudyante, times 1,000 na estudyante, times 50 taon. Kakailanganin mo ng espasyo na kasing laki ng isang maliit na manga cafe. Malinaw na ito ay na-digitalize.
Kung hindi, natagpuan mo na ito sa ngayon. Ang paghahanap sa buong paaralan sa isang hard disk, o USB drive ay parang paghahanap ng karayom sa tipak ng dayami. Ang ideya ng paghahanap nito sa pamamagitan ng pisikal na pagsisiyasat ay nakakatawa. Ang tanging paraan upang mahanap ito ay ang maghanap ng taong may impormasyon tungkol dito. Mag-umpisa ka sa mga guro na matagal nang nandito. Pagkatapos makinig ni Shin kay Seba, ay nagpasalamat ito at agad na tumakbo palayo upang mag-umpisa na siya sa kanyang misyon. Ang janitor naman na nasa kanilang tabi ay kinausap si Seba at sinabi na mukhang napaka-energetic ng iyong kaibigan, ano? Sinaad ni Seba na oo. Mr. Janitor, may alam ka ba tungkol sa database? Natawa naman ang janitor at sinambit na ang database ba? Bumabalik ang aking nakaraan nang marinig ko yan. May bigla namang tumawag sa telepono ni Seba at nang tignan niya ito ay si Mafuyo. Inilipat ang scene sa isa sa mga dojo ng JCC. Sinabi ng guro sa lahat ng estudyante na maging parte ng hindi matutukoy na agresyon. Ito ang pangunahing ideal ng JCC. Maraming estudyante ang hindi nakakaintindi. Hindi kami mga martial artist o mga street punk. Kami ay mga assassin. Kailangan naming makisalamuha sa ating kapaligiran upang makamit ang aming mga misyon. Kaya sa assassination practicum na ito, matututunan yung itago ang inyong galit at iba pang praktikal na kasanayan. Gayon din sa buong kurikulum ng paaralan, ito ang klase kung saan pinakamaraming estudyante ang bumabagsak. Kaya't maging sobrang maingat kayo. Isa si Akira sa mga estudyante na nakikinig, at ito ay nakaramdam ng pagkabahala at sinambit sa kanyang isipan na paano ko ito malalampasan. Hindi ko pa kayang makasabay sa alinman sa aking mga klase hanggang ngayon. Parang gusto kong samuka sa nakakadiring mangkok na kinain ko para sa tanghalian. Sinambit ng guro na dahil ito ang unang araw natin, ay magsisimula tayo sa madali. Magsusuot ako ng blindfold. Lumapit kayo sa akin isa-isa, kapag handa na kayo. Gusto kong maramdaman nyo kung gaano kahirap gawin ang sarili nyo na hindi natutukoy. Sino mang matamaan ako ay makakakuha ng A+. May isang estudyante ang sumugod sa guro, ngunit hindi niya ito nataman at pagkatapos ay sinuntok siya sa sikmura. Labis na nasaktan ang estudyante, habang sinambit ng guro na hindi ko sinabi na hindi ako aatake. Ang mga iba pang estudyante ay sinubukang atakihin ng guro, ngunit silang lahat ay nabigo. May bigla namang tumawag kay Akira, at ito ay si Shin. Sinabi ni Shin na mukhang nag-aaral ka ng isang kawili-wiling klase. Napaluha at nasiyahan si Akira nang makita niya si Shin, habang sinambit pa ni Shin na mukhang nasa mabuti kang kalagayan. Inalis na ng guro ang kanyang blindfold at nakita niya si Shin, kaya tinanong niya ito na sino ka. Ikaw ba ay nakarehistro para sa klase na ito? Sinabi ni Shin na naparito lang ako para magtanong. Narinig ko din na ang guro dito na si Satoda Sensei ay matagal nang nandito higit sa kanino man. May gusto akong itanong sayo at ito ay tungkol sa database. Pinagtawanan ng mga estudyante si Shin at sinabi din nila na naniniwala ka sa sabi-sabi na yon. Sinambit ng guro na hindi ka kabilang sa klase na to, kaya umalis ka na. Bigla namang kumuha ng tela si Shin, at nilagay ito sa kanyang mga mata. Sinaad ni Shin na magsusuot ako ng blindfold. Kung maiiwasan ko ang lahat ng papakawalan mong atake sensei, ay papayag ka bang mag-usap tayo? Hindi nagustuhan ng guro ang tabas ng dila ni Shin, at sumang-ayon ito sa nais niya. Naglabas ng baril ang guro kung saan itinutok niya ito sa mukha ni Shin at nagpakawala ng bala. Madali lang namang nakaiwas si Shin at sinabi nito na ang paggamit ng baril agad-agad. Medyo walang awa yan, sensei. Pagkatapos magsalita ni Shin, ay bigla niyang sinipa ang guro at ito ay tumama sa kanyang mukha at leeg. Labis na nasaktan ang guro ng silid habang sinasabi ni Shin na nakapagtataka. Si sensei ay hindi matukoy ang aking agresyon. Nawala ng malay ang guro na ikinahanga at ikinabilib ng mga estudyante na nanonood, at maging si Akira ay nagulat sa nagawa ni Shin. May isa namang matandang babae ang lumitaw sa likuran ni Shin at sinaad nito na ang mga estudyante sa panahong ito, hindi ko alam kung ano ang mali sa kanila. Hinawakan ng matandang babae ang kamay ni Shin, habang tinanong ni Shin na anong gusto mo, auntie. Pagkatapos magsalita ni Shin, ay bigla siyang bumagsak sa sahig, habang hawak-hawak pa rin ang kamay niya ng matandang babae.
Labis na napasigaw si Shin dahil sa sobrang sakit ng kanyang naramdaman, habang nagulat sina Akira at iba pang mga estudyante sa pangyayari. Sinambit ng matandang babae na hindi mo ako auntie. Ako si Satoda Sensei. Ako ang nagtuturo sa klase na ito. Ang lalaking nakaharap mo ay ang aking assistant. Hinahanap mo ang database, tama ba? Naaalala ko ang mga tatlong tanga na gumawa ng parehong bagay taon na ang nakalipas. Agad namang bumangon si Shin at sinabi sa kanyang isipan na magaling siya. Sino ang matandang babae na to? Tinanong naman ni Akira si Shin na ano ang sinasabi niyang database. Sinaad ni Satoda Sensei na iyon ay urban legend, ang sabi-sabi, kapag natagpuan mo ito, maaari mong malaman ang lahat tungkol sa paaralang ito, kabilang ang mga nagtapos dito, parang ito raw ang kumpletong talaan ng lahat ng impormasyon tungkol sa JCC. Sinambit ni Akira na talaga ba, habang sinabi ni Shin, na nandito kami para maghanap ng impormasyon tungkol sa nagtapos sa JCC na si Slur, ang assassin killer. Sinabi ni Satoda na hindi maaari, habang tinanong ni Shin na bakit naman hindi. Sinambit ni Satoda na narinig ko na ang tungkol kay Slur, siya ang laging pinag-uusapan ng mga estudyante. Kaya huwag nyo nang subukan dahil napakadelikado nito. Kahit na makahanap kayo ng impormasyon tungkol kay Slur sa database at humantong ito sa kanila, ang kagaya nyo na may ganyang antas ay tiyak na mamamatay. Nainsulto si Shin sa sinabi ng guro, habang sinambit pa ni Satoda, na wala akong pakialam kung sino sila, ayokong makita ang mga kabataan na namamatay. Sinaad ni Shin, na huwag mo akong maliitin, nahuli mo lang ako nang hindi ako handa, yun lang. Sinabi ni Satoda na ganun ba, gagamitin mo ba ang dahilan na yan kapag ikaw naman ang napatay? Lalong nagalit si Shin sa sinabi sa kanya ni Satoda, kaya't agad na kumilos ito upang sugurin ang guro. Hindi naman nagtagumpay si Shin sa kanyang binabalak, at muling nangyari ang ginawang pag-atake sa kanya ni Satoda kanina. Dinamdam ni Shin ang kanyang pagbagsak sa sahig, habang sinambit ni Satoda, na nakakatawa, nagtuturo ako sa mga bata kung paano maging mamamatay tao, pero ayoko na mamatay ang mga estudyante ko. Labis na nangamba si Akira para sa kanyang kaibigan, habang sinambit ni Shin kay Satoda, na inatake na niya kami noon, at maging ang pamilya namin, ay maaaring mapahamak dahil sa kanya. Gusto kong malaman kung paano siya naging ganon. Kahit gaano pa ito kadelikado. Ayokong makita ang mga tao na mahal ko na namamatay. Kaya ako nandito. Ang kamay ni Shin ay hawak pa din ni Satoda, at labis na itong nasasaktan. Sinambit ni Satoda sa kanyang isipan na nagulat ako na nakakapagsalita pa siya, siguradong masakit na ito. Sinabi ni Satoda kay Shin, na sa totoo lang, kung sobrang determinado kang makuha ang gusto mo, tignan natin kung kaya mong makaisa sa matandang retiradong sundalo na ito. Binitawan na ni Satoda si Shin, at hindi nila inasahan ang sinabi sa kanila ng guro. Patuloy namang nagsalita si Satoda at sinaad na pero may mga klase akong tinuturuan, mga bagay na kailangan gawin, hindi ko na pwedeng sayangin ang oras ko, kaya heto, kunin mo ito. Tinanong ni Shin na kung para saan ang ibinigay niya, habang sinabi ni Satoda na isa yang assassin permission slip. Ito ay isang lisensya para tukuyin ang isang partikular na tao sa JCC sa loob ng 24 na oras, ginagamit namin ito para sa mga senior na kumukuha ng kanilang graduation tests. Tumunog na ang bell ng paaralan, at pagkatapos ay nagpaalam na si Satoda sa dalawa. Bigla namang kumilos si Akira, kung saan inatake niya si Satoda Sensei, gamit ang kanyang palad na nagawa namang harangan ng guro. Nagulat si Shin sa ikinilos ni Akira, habang sinambit ni Satoda na ikaw din ba? Sinaad ni Akira na patawad, Sensei, may isang bagay na talagang kailangan ko ding malaman. Sinabi ni Akira sa kanyang isipan na baka matulungan ako ng database na mahanap si Rion. Sinambit ni Akira kay Shin na baka wala akong gaanong maibigay, pero gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para tumulong. Inilipat ang scene sa ospital ng JCC, kung saan nagpapahinga si Shin at kausap niya sa telepono si Mr. Sakamoto. Sinabi ni Mr. Sakamoto na naiintindihan ko, at parang alam ng sensei na yun kung saan ang lokasyon ng database, tama ba? Sinambit ni Shin na oo, Mr. Sakamoto, pasensya na, sa totoo lang, kahit siguro kaya kung basahin ang isipan ng guro na iyon, ay may punto siya. Kaya tatalunan ko siya ng maayos, at saka ko aalamin kung ano ang alam niya.
Sinaad ni Mr. Sakamoto na nakuha ko, sa ngayon, sa mga kasalukuyan mong kakayahan, sa tingin ko hindi magiging problema ang isang guro. Nga pala, ano ang pangalan niya? Sinabi ni Shin, na kung tama ang pagkakadinig ko, sa palagay ko ay Satoda Sensei. Pagkatapos marinig ni Sakamoto ang pangalan ng guro, ay pinagpawisan ito at naalala ang kanilang nakaraan. Ipinakita na kasama ni Sakamoto sina Nagumo at Rion, habang silang dalawa ni Nagumo ay pinapahirapan ni Satoda Sensei. Sinambit ni Satoda na sa susunod na mahuli ko kayong nag-aaway, babaliin ko ang mga braso nyo. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan sinabi ni Mr. Sakamoto kay Shin, na may isang bagay akong kailangang tingnan, nagtitiwala akong kaya mong hawakan ito. Sinabi ni Shin, na binabanan niya ang telepono, habang sinaad ni Akira, na nandito din ba si Mr. Taro. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay umalis na sina Shin at Akira, upang umpisahan ang kanilang misyon. Ipinakita naman si Seba na nagtatago sa likod ng kortina, at tila ito ay nakikinig sa usapan ng dalawa. Habang naglalakad ang dalawa ay sinabi ni Shin, na may ba ako Akira? Napakatapang mo pala. Inatake mo ang guro na iyon ng ganon-ganon lang. Sinambit ni Akira na talagang magaling ang guro na iyon, wala akong makita ni isang daan. Tinanong ni Shin na kung ano ang tinutukoy niyang daan, habang sinaad ni Akira na hindi mo ba ito nakikita minsan. Alam mo, yung bagay na kumikislap at tumuturo patungo sa isang tao. Kapag mas malayo siya, nakakakita ako ng maraming daan. Pero pag malapitan, wala akong makita, isang bangin lang. Tinanong ni Shin, na may nagbigay ba sa'yo ng kakaibang gamot nung bata ka? Sinabi ni Akira, na wala naman, habang sinaad ni Shin, na anuman, kailangan nating maghanap ng isang uri ng blind spot. Si Satoda Sensei ay nasa pantry, at ito ay kumakain ng noodles. Si Akira at si Shin ay nagtatago, at pinagmamasdan si Satoda Sensei, habang nagtanong si Akira, na kung ano ang kanilang plano. Sinabi ni Shin, na ang mga tao ay mahina kapag sila'y kumakain, habang sinambit ni Akira, na naiintindihan ko, umatake na tayo ngayon. Mabilis na kumilos ang dalawa upang lapitan at atakihin si Satoda, habang sinasabi ni Shin sa kanyang sarili, na ang dalawang kamay niya ay may parehong hawak. Si Shin ay tumalon papunta kay Satoda, ngunit bigla itong natigilan dahil ginamit ni Satoda ang hawak nitong chopstick, at inipit ang daliri ni Shin. Napaiyak at napasigaw si Shin sa sobrang sakit, habang may bigla namang nakita si Akira. Ang tinutukoy na liwanag na daan ni Akira, ay nakita niya sa likuran ni Satoda, at ito na daw ang kanyang pagkakataon. Napansin ni Satoda ang binabalak ni Akira at sinaad nito sa kanyang isipan, na may nakikita ka, hindi ba? Aba teka, ito ang daan patungo sa pagkamatay ko. Nag-iba ang mukha ni Akira, at ito ay napakaseryoso habang pinagmamasdan niya si Satoda. Bago pa man makaatake si Akira, ay inunahan na siya ni Satoda Sensei, kung saan pinalipad niya ito gamit ang kanyang kamay, at sa sobrang lakas ay nasira ang pader ng pantry. Labis na nasaktan si Akira sa nangyari sa kanya, habang kinamusta siya ni Shin, kung okay lamang siya. May bigla namang imahe ng tao ang unti-unting nagpapakita sa likuran ni Akira, at ito pala ay si Seba, kung saan ginamit niya ang kanyang invisibility. Nagulat si Shin, dahil hindi niya inasahan na makikita niya si Seba, habang nabigla si Akira, dahil sa kakayahang taglay na mayroon siya. Sinambit ni Seba, na nagbago na ang mga bagay. Tutulong na rin ako sa inyo. Dito na natatapos ang chapter 80 at 81 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.